Ito naman ganitong recipe ay pwede panghandaan, pangpulutan at pangulam. Okay na okay din sa budget at talaga namang mapapahiyaw ka sa sarap. Umpisa tayo sa mabilis na paghihiwa ng ating mga sangkap. Isang luya na kasimbilog lang ng aking kutsara, 2 pirasong sibuyas na puti. In-slice ko lang ang ating pagkahiwa. Ilang butil na bawang. Okay lang kahit hindi pinong-pino, ang mahalaga ay nahiwa lang. Pagkatapos nating hiwain yung mga sangkap, prepare natin yung manok. Medyo sinisipag nga tayong magtaga ng manok ngayon dahil sabi ko nga doon sa palengke kanina, aanin namin yung kutsilyo namin kung hindi namin gagamitin. At bilang tulong ko na nga ako sa'yo dahil nga mukha ka akong pagod ka na sa dami ng iyong naibenta, ako na ako sa bahay ang magtatadtad. Lalo na ako, napakadali lang naman tadtarin ang ating manok. Bakit nga ba tatadtarin? Tinataga-taga ko lang naman. Alam ko kasi pag sinabing tadtad, talagang durug-durug siya. Yung tipong giniling na manok ang kalalabasan. So pagkataga ko nga, kailangan hugasan natin yun dahil nga baka mamaya nakuha natin yung mga ng sangkalan, yung mga dumi-dumi. Kaya kailangan regular nating nililinis ang ating sangkalan dahil kung minsan pagka tinatadtad natin yung mga pagkain doon, nagkakaroon siya ng mga kahoy-kahoy. At ito na nga, pinainit na nga natin yung ating kawali at nilagyan na nga natin ng konting mantika. Ngayon naman, iginigisa natin yung ating mga sibuyas na puti. More on sibuyas nga sa ating pagigisa ay napakasarap talaga. Lalo na pagka mura yung sibuyas, di isang damak ilagay mo, wala namang masama. At susunod na nga nating ilalagay dyan yung ating luya na kasimbilog ng ating kutsara kanina. So kaya ganyan kalaki yung luya natin, parang halata mo na agad na pagka nakahalo sa sarsa, hindi na siya nagpapanggap na parang laman. Kasi nga, pagka medyo pino-pino ng konti yung pagkakahiwa natin sa luya, pag sausaw mo ng kutsara at pag salok mo ng kutsara, tapos ihigop ka ng sarsa, ay naku po, luya pala. At nilagay ko na nga yung ating mga bawang. Siyempre, dire-diretso lang tayo sa paghahalo, katulad ng mga pagigisa natin ng mga nakakaraan. Hanggat maaari nga, mapalabas natin yung aroma nitong ating mga ginigisa. Medyo humahalimuyak na nga ang amoy ng ating mga sangkap at ilalagay ko na yung ating mga tinadtad na manok. Yung ating tinagatagang manok. At susundan natin ng paminta. Yung crack lang na paminta ang aking nilagay. Kung may durog o pino kayo, pwede rin naman. Tapos nga lalagyan naman natin ng patis. Mga 2 hanggang 3 kutsarang patis lang. Ito yung magpapatalab ng ating alat dun sa ating laman. Bali, huwag kayong mag-aalala kung nilagyan ko ng patis yan, tapos pamaya-maya makakakita kayo na nilagyan ko ng toyo. At para nga mas manood pa yung lasa, kailangan natin siyang takipan para nga talagang mag-incorporate yung ating mga nilagay na sangkap. Ito yung proseso na sinasangkot natin yung ating mga manok. At meron pa akong natitira dito na oyster sauce, kaya ilalagay ko na rin, pipigayin ko na rin dahil ito na yung pinakahuling laman ng aking sachet. Tapos ibubuhos na nga natin dyan yung jowa mo. Ito yung toyo pala. So yung toyo na yan, siguro mga 1/2 cup lang. At yung toyo ko naman gamit, talagang hindi naman siya kaalatan. So nilagyan natin ng laurel para nga mas bumango pa yung ating niluluto. Pag napangulay ko na nga ito sa ating nilagay na toyo, pwede na nating ilagay yung ating suka. Ang sukang gagamitin natin ay yung timplado na nagaling sa sukang paumbo. Mapapansin mo yung kulay niya, parang kulay patis siya dahil nga medyo marami siyang nilalagay na timplado sa kanyang suka. At bago ko naman to hinalo-halo, talagang pinakulo ko muna. Hinayaan ko muna siyang kumulo at para nga hindi mahilaw yung ating suka. So ayan, at dumating na nga yung ating pampalasa at ilalagay na natin itong gata. Bali, kalahati lang nung 1 kilong gata ang aking nilagay. Dito kasi sa amin sa palengke, per kilo ang labanan pagdating sa gata. Pwede rin kayong bumili ng 1 niyog tapos pakayod nyo and then papigaan nyo. Pero sa dami ng proseso, marami na kayong mapupuntahan sa palengke dahil nga kakayurin pa, pipigain pa. Kaya doon na lang ako bumibili sa ready-made na at per kilo lang ang laban. At nilagyan ko rin pala ng siling labuyo para naman may kick talaga yung ating niluluto. Medyo thick nga yung sarsa nito dahil nga sa gata. Kaya pagka medyo pinagtagal pa natin itong kumukulo, talagang magmamantika na to sa sarap. Pero sa ngayon hindi ko muna pagmamantikain dahil maraming may gusto ng sarsa nito. Yung tipong sarsa pa lang, pagka nilagay mo nga sa kanin, talagang mahahampas mo yung lamesa nyo sa sarap. At eto nga, ganito lang ka-creamy yung ating niluto. So kung nagustuhan mo yung video na to, like, follow, and share naman yung ating video. At wag mo na rin kalimutang i-comment dyan yung lugar kung saan ikaw ay nakatira para naman alam natin kung saan nakarating ang ating video. At lubos ang pasasalamat ko sa inyong lahat. I love you all.